Tinuro ko rito para makita. Ating lahat, naririnig po ang audio Yes ko. po. Yan. Yes po. August 1, 2024, Daybreak International. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay The Star Spangled Banner. There was more to Francis Scott Key than just one song. Let us read this responsively. Friends, let us worship God today, for God is great. God has blessed with life, with faith, and with community. Let us worship God today, for God is good. God forgives us And encourages us and loves us. let us worship God today. Because we are God's people. Let us worship God. Worship God. Amen. Tayo po'y manalangin. Pagpalang umaga sa inyo, aming Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na isang karangalan sa amin ng mga anak nyo na magkatipon sa platform na ito upang kami ay sumamba sa inyo, Panginoon, sa napaka-aga ng umaga, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos nyo sa aming kalagitnaan, ang inyong mga salita, naming pagbubulayan, Panginoon, maging ang mga story ng buhay ng aming mga inaaral ng mga tao, Panginoon, ay makapagbigay sa amin, hindi lang ng inspirasyon, kundi ng isang challenge, Father God, upang sa ganon, as we go on with this day, Father, ay may mga bit-bit po kami, Panginoon, ng mga katuruan ninyo, ng mga lessons, Father God, na aming magagamit sa aming mga gagawin sa araw na ito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Holy Spirit, continue to overrule over this platform. In Jesus' name, amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Tunay nga na kung tayo ay patuloy na magtitiwala at susunod sa ating Panginoon ay yun yung pinakamagandang bagay na pwede nating gawin. Katulad po ng ating pag-aaralan sa araw na ito, ang buhay ni Francis Scott Key na pinanganak siya sa araw na ito, August 1, 1779 sa Maryland. Siya ay anak ng isang army officer during Revolutionary War. Si Scott Key ay gumraduate, isa siyang lawyer. He received his law degree and opened his first practice in Frederick, Maryland in 1801. So, nung nag-graduate siya bilang isang lawyer, nakapasa siya, doon na rin siya nag-work doon mismo sa kanyang bayang Sinilangan, sa kanilang lugar mismo. So, in 1802, he married and then moved to Georgetown, Washington, D.C., to enter legal practice with his uncle. He worked in Washington for the rest of his life and served as the United States District Attorney for 3 terms until his death. So parang buong buhay niya ay nilaan niya para makapaglingkod sa kanyang bayan bilang yung kanyang profession as attorney sa kanilang district. So hanggang siya ay mamatay na, he served his country through his profession. Ito yung mga commitments niya sa kanyang bansa. During the War of 1812, the British occupied Washington, D.C. and set fire to the Capitol and the White House. The British then
began advancing on Baltimore. He was authorized by President James Madison to help negotiate the release of Washington physician William Baines, who had been taken prison by the British and has been led abroad the ship Tonnant in the Potomac. So parang siya yung inutusan ng president that time, si President Madison, para makipag-negotiate siya doon sa naging captive or sabihin na nating parang ginawa nilang prisoner, isa sa kanyang kababayan, yung si Dr. William Baines, para i-negotiate niya na pakawalan siya, i-release siya during nung panahon na nagigera yung kanilang bansa ng mga British. So ang ginawa ni Key, he went to sloop the Mindanao out of the Tonnant and negotiate successfully for the release of Dr. Baines. In short, napakawalan sa pamagitan ng kanyang pag-negotiate. Dahil nga attorney siya, isa siyang lawyer, alam niya yung mga process ng pagpapakawala ng isang prisoner. But they were not allowed to return to land because the British fleet was preparing an imminent attack on Baltimore. So, napakawalan na pero hindi pa nandun pa rin sila sa boat or sa ship. Kasi patuloy nga yung gera na nangyayari. At si Scott Key, hindi lang andun yung commitment niya sa kanyang bansa, kundi yung kanyang pagiging patriotism, yung loyalty, yung love, pagmamahal niya sa kanyang bansa. So, si Scott Key and the others on the ship watched the British naval bombardment of Fort McHenry in Baltimore. Nakikita nila yung bombahan. Talagang nakakatakot siguro yung panahon na yon, talagang gera. Throughout the night of September 13, 1814, he stayed on deck, watching the rockets' red glare, the bombs bursting in air. So talagang andun sumakya siya sa taas para tinitignan niya yung mga pagbobomba. Sumasabog sa kalangitan. Hoping and praying. Yun yung siya yung nananalangin habang nagkakaroon ng gera. The American Fourth would stand. Pinapanalangin niya yung kanyang bansa na mag-stand pa rin sa ilang fourth. At dawn's early light, he saw the American flag is still flying and was overcome with joy. So nung nakita niya na yung kanilang bandila ay nakatayo pa rin doon sa kalangitan o kaya sa ere, sobra siyang natuwa. Sabi niya, the flag was still there. Then he began writing. Nagsulat siya ng pinamagatan niyang The Star-Spangled Banner on an envelope on his way to shore and edited it in his hotel room that night. So makikita natin yung isa sa mga character niya ay parang nako-compose din siya. Maring ito ay isa pa lang na poem, pero ginawa niya agad ito ng maring na-inspire siya doon sa nakita niya na yung kanilang flag ay nakatayo pa rin doon. Hindi sabihin hindi siya natalo. Gumawa agad siya ng nag-write agad siya ng poem na pinamagatan niyang The Star-Spangled Banner dahil doon sa kanyang na-observe. At yung sinulat niya na yon na poem ay naging popular siya. That poem was printed in the Baltimore American on September 21, 1814. Set the tone of the well-known British drinking song. It soon gained nationwide popularity. So imagine natin yung sinulat niyang poem, nung nilapatan nila ito ng tono, ay
sumikat siya. Sumikat siya doon sa kanilang bansa. Naalala ko tuloy yung si Tita Olive, kung nandito si Tita Olive, di ba, yung mga nakocompose ni Tita Olive, so the leading of the Holy Spirit, ay ang ganda-ganda pag pinapakinggan natin siya, na especially pag nilalagyan na siya ng music. Ito ba, ganda, napakagandang pakinggan. Alam ko na sa mga susunod ay maaaring ito ay loobin ng Panginoon na maging sikat, sumikat siya, di ba, sa lahat. Kakantahin ng maraming tao. Pero itong kay Scott Key, hindi lang siya sumikat, kundi naging national anthem pa siya ng United States of America. Noong 1931, the Congress officially adopted it as the national anthem of the United States of America. This song and the story are familiar to most Americans. Alam nila yung kwento behind that song, kaya mas sumikat pa siya hanggang na-adapt siya ng USA para maging anthem ito. The Star-Spangled Banner. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, ito sa sumikat na kanta na yon ay mayroon pang mas higit na maganda or tinatagong ito si Scott Key. Hindi lang yon. Tulad nung fact number 1, si Scott Key ay seriously considered becoming a clergyman in the Episcopal Church. He was a lay reader in the church and a faithful visitor of the sick. So, tingnan po natin na hindi lang siya magaling na manunulat or government official, a lawyer, pero passionate siya sa church. Kinonsider din niya na maging isa siyang pastor sa Episcopal Church. Active siya sa church. Nag-visit siya ng mga may sakit. Siguro nag-sermon din siya. Then yung iba pang katotohanan or patungkol kay Scott Key ay noong 1823, isa siya sa committee na nag-prepare ng Protestant Episcopal Hymnal. So, siguro nang ginagawa nila yung mga hymns sa America, isa siya doon sa umupo sa committee para mabuo yung hymnals. At hindi lang yon, may mga nasulat din siya mga hymns tulad ng Before the Lord We Bow, The Lord with Glowing Heart, I Praise Thee, ng mga nasulat niya na hymns. And third, si Scott Key ay isa sa founder ng American Sunday School Union. So meron silang binuo na samahan ng mga Amerikano para gumawa ng Sunday School and served its board for many years. While he was on board, habang siya ay isa sa mga board member ng American Sunday School Union, nilaunch nila yung 1830 Mississippi Valley Campaign, na ito yung nagsusulong ng ma-establish yung Sunday School sa bawat town, in every town, in 1.3 million square mile area within 2 years. Ito yung kanilang vision. He worked actively in Washington to publicize the Mississippi campaign and raise funds for it. Parang habang andun siya sa work niya sa government, kinakampaign din niya yung programa ng iglesia, yung programa ng para sa Panginoon. At hindi lang niya kinakampaign, nag-raise din siya ng fund habang andun siya sa kanyang position sa government para ma-sustain or mapunduhan itong patungkol sa Sunday School. The campaign actually took 50 years to complete. So, ang tagal din na natapos or makompleto itong campaign na ito. With 61,297 Sunday schools started. Ang dami pala ng kanilang sinusupport. And reaching out 2.6 plus million pupils.
So, ang daming naging turnout nung kanilang pinaghirapan or ni-raise na itong kanilang ni-launch na Mississippi Valley Campaign about Sunday School sa buong lugar ng kanilang bansa. Ito yung ating prayer focus na nakita kong isa dito. We should pray for Christians, especially those in government, mga government employees natin. Sila yung nilagay ng Panginoon doon sa lugar na yon, parang si Scott Key, na maaaring magiging makaka-influence sila ng marami or they can reach out. Marami sila. Pwede silang gamitin ni Lord para isulong yung kanyang agenda sa mga agencies ng ating government. Alam ko, dito pa lang sa Daybreak, marami tayong kasama na nasa government. We will pray for them na sila yung gamitin ni Lord na makita sila para sa ganun ay parang si Scott, may magkaroon din ng ganun na parang campaign para sa Panginoon, para maisulong yung mga agenda ng ating Panginoon. Pwede po ba nating mahilingan yung isa sa mga nandito nating kasama sa government? Nandito po ba si Tita Maribeth? Para mag-lead ng prayer. Hello? Wait lang po. Check natin. Kung andito si Wala Tita po. Maribeth, parang wala po siya. Ay, wala po. Si na lang po. Sino po ba kaya? Sino pa nasa government dito? Wala silang lahat. Wala din po. Sige. Kayo na lang po. Tingnan niya sa page. Tita Elise. Wala. Sige. Let's pray. Let us pray po. Hallelujah, Lord. Lord, indeed, kayo po yung Diyos na makapangyarihan. Thank you, dear Holy Spirit, for this day, Lord. And Lord, inaalala po namin ngayon yung mga kapatiran namin. Hindi man lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, na tinawag mo dito sa influence ng ito, Lord, sa government, Lord. Lord, alam namin na napakalaki po ng influence na to. At salamat, Lord, dahil ginagamit mo sila. Marami na po kaming narinig ng mga kwento sa paggamit mo sa kanila, Panginoon. And right now, Lord, we just continue to pray that you continue to cover them with your precious blood. Naalala ko po yung kwento ni Atty. Cao nung nag-academy kami. Talagang nung nasa OWA pa siya, Lord, talagang every make a point na meron silang devotion, meron silang mga spiritual nourishment, pero sinasabi sa kanya, Lord, parang gustong gawin ni Atty. Cao yung OWA na simbahan, pero hindi siya natinag, Lord, at ang sinabi pa niya, gusto kong gawin yung buong Pilipinas, yung sinabi niya, hindi lang yung kanyang agency, kundi yung buong Pilipinas. Gusto niyang gawing a house of worship, house of prayer. And Lord, salamat, Lord, sa mga anak mo na dinadala mo. At binibigyan mo ng boldness, Lord, to share your word. Just declare, Lord, na patuloy mo silang pangunahan. At ano man yung mga persecutions, Lord, na naririnig nila. Alam ko, hindi naman yung relihiyon yung dinadala nila, kundi yung Panginoong Jesus, si Jesus Christ, yung kanilang pinapakilala. Kaya Lord, we continue to lift up to you, Lord. Dito pa lang sa Daybreak, Lord, dinadalangin namin si
Brother Rocky, Lord, si General Rocky Binag, na siyang dinala mo. Nandun siya sa, kung hindi po ako nagkakamali, nasa Zamboanga pa siya ngayon, doon siya naka-station, Lord. Bilang sundalo, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa kanya. Protektahan niyo po siya, ganyan din yung family niya. And we also remember Tita Chikit, Lord, na nakaupo din sa munisipyo, Lord, sa Taytay, sa assessors, Lord. Kayo po, Panginoon, yung gumamit sa kanya para bigyan niyo po siya ng boldness. Hindi man directly ipahayag, Lord, pero yung mga kilos niya, yung the way na makipagkwentuhan sila, Panginoon, maging mabunga ito. Yun yung dinideclare po namin. And we also remember, Lord, yung mga nasa public school, Lord, mga teachers, Lord, alam namin, magsisilbi din sila sa government. So, sa Pilipinas. So, Lord, kayo po yung patuloy na manguna sa mga si Teacher Cecil na nandito ngayon. At marami pa. We remember Pastor Gurley na nandun sa office ng President, Lord, sa Information Agency, PIA. Lord, patuloy niyo siyang gamitin. Alam namin ginagamit mo na siya at patuloy mo siyang gamitin at balutin, protektahan ng iyong kapangyarihan. Lahat po, Panginoon, ng mga even yung mga Christian senators, Lord God, kayo po yung patuloy na manguna sa kanila. Si Manny Pacquiao and on. Marami pa, Lord. Hindi naman namin maisa-isa ngayon, Lord. Pero in dalangin namin, Panginoon, katulad ng paggamit mo kay Key, Lord, katulad ng pagbigay mo ng desire sa kanya na hindi lang sa government, Lord, hindi lang sa secular world, Lord, kundi dinala niya yung church, yung Jesus sa secular world, Lord, at ginamit mo siya. So, ganun din, Lord, patuloy mong gamitin yung mga anak mo, mga totoong Kristiyano, Panginoon, na nagmamahal sa iyo para maka-influence, Panginoon, sa mga taong sa paligid nila. So, thank you, Lord God. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit, we claim this, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po. Ito yung isa sa sinulat ni Scott Key na gusto ko lang i-share yung kanyang song. Pwede na siguro ito na rin yung ating closing song. Title niya, Lord with Glowing Heart, Yesterday. Lord, with glowing heart, I'd praise Thee for the bliss Thy love bestows, for the pardoning grace that saves me, and the peace that from it flows. Help, O God, my weak endeavor, this dull soul to rapture raise. Thou must light the flame or never, and my heart be warm to praise. Praise my soul, the God that sought me, wretched wanderer far astray, found me lost and kindly brought me from the paths of death away. Praise with love's devoutest feeling,
Savior God, that through me to that cross new life to give, fill a blood-sealed pardon to me, made me look to Him and live. Praise the grace whose threats along me rouse me from my fatal knees. Praise the grace whose promise warned me. Praise the grace that whispered Sabi po sa Joshua 22 verse 5, ito yung ating verse for the day. Love the Lord your God, walk in all His ways, obey His commands, be faithful to Him, and serve Him with all your heart and soul and with all your soul. Ito yung bilin ni Joshua sa mga Israelites nung sila ay possess na nila yung land, promised land sa kanila. Ito yung binili ni Joshua sa kanila. To love the Lord your God, walk in all His ways, obey His commands, be faithful to Him, and serve Him with all your heart and all your soul. Naniniwala ako na maging tayo din sa panahon natin ngayon ay patuloy itong ibinibilin or sinasabi sa atin ang kasulatan. Saan man tayo mapunta, ano man yung maging area or saan man tayo dalhin ng ating Panginoon sa amang lugar o anumang work tayo naroon. Ito pa rin yung nag-i-echo sa ating mga puso para sundin ito na mahalin ang ating Panginoon. Kagaya din ni Scott Key, he loved the Lord and walk His ways and obey God's command. Naging faithful siya sa Panginoon sa pagsuserve kay God, hindi lang sa country, kundi as a Christian. Siguro kung ito yung reflection na kasama doon sa ating pinagubulayan. Francis Scott Key was deeply committed to God and country, both in word and in action. Ang question po sa atin, do you take seriously your responsibilities as both a citizen and church member? So ito po yung tanong na pwede po natin pagbulay-bulay. Hindi ko alam kung may time pa po ba. Take a space for sharing time. Pero kung wala naman na, okay lang po. Po. Sige po. It's almost 5:40. 5:36, yes po. But we can share po sa big group. Sige. 1 or 2 can share po. Thank you po. Para marigin po natin yung sinasabi ni Lord sa kanila. Sige po, the mic is open po if you want to share your reflection before we go to our prayer blast. Meron po. Hindi nakataas ng kamay. Hindi ko nakikita. Hello. And meron po bang gusto mag-share? Kung wala naman po. Yan. So, yung reflection natin, do you take seriously your responsibilities as both a citizen and church member? Gusto ko lang pong i-share. Dun sa, minsan may mga nakakausap ko. Like, simple lang po, like, sa BIR, sa pagbabayad sa BIR. Meron akong encounter nun. Sabi niya, kasi parang nag-uusap kami, tapos parang sabi ko, na-stress ako ganyan kasi ang daming inaasikaso sa BIR.
wala namang pumapasok, ganyan-ganyan. Tapos kailangan bayaran pa. Tapos, ah, tapos meron siya naman kasi nag-aano siya sa school. Pero hindi po niya personal na school. Sa church school po siya. Hopefully, yung mga sinasubmit nilang mga data and all sa BIR ay tama. Pero ito po yung sinabi niya sa akin. Ikaw, kung sa palagay mo masaya ka sa sa serbisyo ng government sa atin, sabi niya gano'n. Eh di maging tapat ka, sabi niya gano'n sa akin. Eh kung hindi naman, eh di parang doktoran mo na lang, parang gano'n. Nalungkot ako doon kasi sabi ko, asan yung integrity doon? Um, 'Di ba tayong lahat, tayong mga Kristiyano, maliit man o malaki, kailangan po nating maging tapat, like sa mga pagbabayad sa buwis, gano'n. Um, I believe hindi yun dun sa service na binibigay sa'yo eh. Ito yung utos ng Panginoon na sumunod tayo sa 'di ba may utos siya na yung government, yung mga leaders, siya yung nagtayo niyan. So, ano man yung ginagawa nila, I believe hindi yun yung hindi dapat, ah, ano yun, hindi tayo nagre-respond kung ano yung mga ginagawa nila, kundi magre-respond tayo kung ano yung kailangan natin gawin, bilang Kristiyano. So, at dun sa point na yun talagang, um, kahit sa simpleng bagay din, paraan like yung pagtatapon ng basura, gano'n, kung sinabing mag-segregate, hindi mag-segregate. Tapos, yung mga balat ng candies, hindi tinatapon kahit saan-saan. Simpleng bagay na na ginagawa natin bilang mga Kristiyano, alam ko merong impact 'yon sa buhay sa community natin, sa buhay ng sa government natin. So, 'yun lang po yung mashi-share ko. Thank you for letting me share. Good morning po. Yes, Pastor Josie, good morning. Morning. Share ko lang ng opraso. Nung ako'y tinawag ni Lord for a mission, tagal ko nag-decide. Pero nung binigyan ako ni Lord ng word sa Isaiah 6, talagang nung nagme-message yung pastor, sabi ko, Lord, parang ako lang yung tao dun sa church na ramdam ko talaga na ako yung kinakausap ni Lord. And then nagpray, kasi ang style namin, nagpray ako ng lugar at dito ako dinala sa Pinilya. Sabi ko, Lord, ang ine-expect ko simpleng baryo or what. Pero nakita ko yung needs na dito ako dinala ni Lord sa area na talagang yung tao walang ano sa Bible. So nung bumalik ako rito, 2 bag na Bible yung dala-dala ko. So tinuruan mo sila kung paano gumamit ng Biblia, paano babasahin, kung paano maghahanap ng mga verses. So, sa ganun, kumbaga, ang tagal ko yung paikot-ikot ako rito kasi wala pang church. So, kung saan ako abuti ng gabi, doon ako makikitulog. Tapos, hanggang sa lumipas ang panahon. So, mamahalin mo pala talaga kung ano man yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Hindi lang yung mga tao, matututo ka rin na tinuruan ko din sila kung paano panalangin yung lugar, yung barangay, para ano. Kasi dumating ako rito, probinsya talaga. Pero glory to God kasi kumbaga nagkakaroon ng pagbabago. May pumapasok. Kasi ang mayor dito open siya. Ang prayer nga niya born again ng mga bata. Wow. So, katulad ng overflow, ang isang ministry na overflow kids ministry. So yun, open si mayor, tumutulong. Minimit kami once a month, pinapakain kami sa resto. So, mga pastor ng Pililya. So, yun po, kumbaga, makikita natin sa ating paglilingkod na kung paano ka yung desire ng puso mo, parang tinatapatan din ni Lord. Kumbaga, kinoconnect ka dun sa mga tao na ganun din ang puso, na handang tumulong din.
So yun, kumbaga, tulad nung nag-BBS kami, so may ano po, may mga sponsor everyday. Siyempre, mga bata pa kakainin mo yan. So may nag-sponsor sa amin doon sa 6 na araw. Bali 7 kasi graduation ng Sunday. So yun po, kumbaga si Lord, sabi ko nga, minsan binibiro ko sila, naku, ako yung uuwi na, magre-retire. Stora, wag naman. Kasi mahirap ding bitawan kasi napamahal na yung mga tao sa iyo. Kumbaga, kahit sabihin mo ang hirap ng ginagawa. Kasi hindi lang yun ang kalaban mo eh. Kasi lugar to na mababa kami ng bundok. So, isa may portal talaga ng kaaway. So, talagang lagi kami nasa Yes. prayer mode. Lagi ako nasa prayer mode na nando yung pananalangin talaga. In Jesus' name. Yun lang po. Maraming salamat. Yan. Thank you po, Pastor Josie, for sharing saan tayo nilagay talaga ni Lord at gagamitin niya. So, praise God sa ministry niyo po dyan, pati yung mayor pala. So let's continue to pray for more mayor na maging yung mahal nila si Lord at makilala si Lord at magamit yung influence na to para maipalaganap yung love ni Lord, ni God, at ma-advance yung kingdom niya dito sa Amen. Meron pa po. So kung wala na po, meron pa po ba? Ate Myla, okay na po ba? May last words pa ba? Okay na po. Kung susunod na po yung ating prayer blast na po. Then, mamaya na lang po siguro yung closing prayer, Thanksgiving, and benediction si Pastor Paul. Na lang po. Si Pastor Paul na po. Alright, sige. Thank you. Thank you. Sige po. Share ko lang yung aking screen. Alright. Yan. So, praise God. So, nakikita po ba yung screen ko? Yun. So, today is, again, as I said, Thursday po tayo ngayon. So, we will be praying for this influence, for this mountain of influence ng media. So, alam natin na napakalaking influence nito. Sobra. Yung mga sa print, sa mga newspaper, even sa broadcasting, sa film, sa entertainment, and sa broadcasting, or even sa social media ngayon. Number one na napaka-influence, lahat nakatutok sa cellphone, sa YouTube, sa mga balita. So let's pray that this influence, this mountain of influence will be a champion of truth, no? So mga katotohanan lang yung i-broadcast nila. So alam ko walang imposible sa Panginoon. Yung kalaban talagang gumagawa ng mga kasinungalingan, mga stories na talagang inaagaw yung attention natin sa Panginoon. But our Lord is more greater than the enemy. Amen? So as we push, pray until something happens. So marami na pong nangyayari. Actually, marami naman ng magagandang nangyayari sa media din. So maraming mga content, mga like yung 702 DZS, kasama po dyan. 700 Club, di ba dami pang mga CBN Asia, mga ginagamit ng Panginoon na mga broadcasts. So salamat po sa Panginoon. Patuloy natin silang pagpalain, pagkaloob ng Panginoon yung mga pangangailangan nila. So alam natin hindi sila mga commercial. So ano din sila, non-profit din. So yung resources talagang sa Panginoon lang sila nag-cling. So alam ko ang 702 nangangailangan sila ng bagong transmitter, yung mas malakas. So let's pray for that specifically. Kasi alam natin ginagamit ng Panginoon sila to advance His kingdom din. And yon. So even yung print, yung mga newspaper, no? Panalangin natin. Yung mga broadcasters, yung mga nasa field, na nasa panganib yung mga buhay nila. Every time na
kumukuha sila ng mga scoop, ganon. So let's pray for them. Panganib sa mga gustong pumatay sa kanila or sa natural din, like pag umuulan, bumabagyo, sa mga gera na nire-report nila. So nandun sila, let's pray for them. Alright, sige po. May I ask someone na po to pray for this mountain of influence? Nasaan po yung mga natin, participants? Yun. Yeah. Tita Alice, yeah, can you pray for this? Kayo po yung magpe-pray, then we will agree with you po. Tita Alice, if able. Ano ulit pag-pray, sorry. Ay, okay lang po ba? Baka may Oo, ginagawa po ba kayo? pwede naman. Okay. Media po yung pag-pray na. Okay, sige. Ngayon na ba? Opo, tita. O, sige. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa pananalangin para sa mga media, mga entertainment people, sa mga nagsusulat ng mga balita or reporters, Panginoon. Nawa ang kanilang programa ang naging laging kalugod-lugod ang kanilang mga intensyon sa re-relay ng mga balita tungkol sa arts, entertainment, news about the town or about the country, Panginoon, at sa buong mundo. Lord, nawa ang kanilang mga i-relay sa mga manonood at makikinig ay tunay na makapagbibigay ng kaluguran sa inyo, makapagtuturo sa bawat isa ng mga taong nanonood or nakikinig ng mga lessons about life and about God that will truly give everyone peace and harmony and understanding, Panginoon, hindi upang makagulo or makapag-corrupt ng mga kaisipan ng mga tao, kundi maging learning process para sa lahat-lahat, Panginoon. Inaalala po namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya, ang mga Gonzaga Sisters and the rest of all other entertainers na nag-produce ng mga programa or mga shows para ang tao ay makinig, manood at matuto, Panginoon. Nawa ang lahat ng mga programa na aming makikita at masusumpungan ay tunay na magiging instrument para sa aming pananampalataya, Panginoon. Pananampalataya na totoo at magbibigay ng kalinawan ng aming kaisipan tungo sa iyong kaliwanagan. Lord, lahat ng ito ay aming inilalapit sa inyo na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you, tita. Thank you, Rin. So let's continue to pray and lift up to the Lord yung mga kapatiran natin na nanghihingi ng kagaling. Meron po bang praise report? Yan, sa mga nakalista dito bago po tayo dumako dun sa pananalayan sa kanila. Ako po. Sige po, kanina. Oo. Maraming salamat sa lahat ng prayers na kasama si Ruth and Pilar. Natapos na po yung buong chemo treatment niya. Wow. At siya po ay nag-PET scan. All throughout the chemo treatment, yung mga prayers po natin ay talagang sinagot po ng Panginoon. Hindi po siya nawalan ng buhok, hindi po siya nagsuka, hindi po siya nawalan ng gana. Kahit na gustong tumira ng kaaway sa iba't ibang paraan, ganun po pala kadelikado ang chemo treatment. Akala ko po, lamang yun, Pero pag sinishare po ni Pilar, yung kanyang karanasan, talaga pong it proves that we have a miracle answering God. Ang result po ng kanyang PET scan ay wala pong kumalat na cancer cells sa kanyang katawan. Meron lamang po, lahat po ng cancer cells ay na patay, na controlled, at
meron lamang po ng mga lymph nodes na ang gusto po ng doktor tanggalin. Kaya ngayong umaga ay ngayon po ay pupunta sila sa hospital para pakinggan kung ano po yung sasabihin ng surgeon. Doon na po siya makikipag-usap sa surgeon. So, salamat po sa prayers and we are declaring na kung sakali man po na dadaan siya, ganun po pala ang mga doktor ngayon very kung aggressive yung cancer, mas aggressive sila by the power of the Holy Spirit as we continue to pray. Kaya kung sakaling dadaan po siya sa operation para wala pong kahit na anong matitira yung walang lymph nodes na namamagay, mga ganun po na kaso. So thank you po. Indeed, sa lahat po ng mga nandito, we are continually declaring supernatural miracles. Kanina po sa puso ko, habang nagli-leads ang kapatid na Myla, Sister Myla, sabi ko po sa Panginoon, create new kidneys for her. Kasi parang nandito po siya sa isa sa pinagpe-pray natin. Tama po ba ako? Yes po, Tita Nina. Answered prayers na para kay Sister Myla. Ito po, restoration of kidneys. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo po siya ng new kidneys as she shares your message to us today. Kaya yun po, maraming salamat po. We'll just continue to trust and obey. Salamat po. All glory to God. Praise God. So thank you for the healing and for the miracle kay Sister, kay Tita Ruth. And so praise God. And yan, kay Ate Myla din. We receive that, we claim that in Jesus' name. Meron pa po akong praise report. Kung wala na po sa healing, let's pray for them for 2 minutes. Let's lift them up to the Lord po. Sabay-sabay po tayong manalangin. If able to unmute yourself, then let's do it. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. The Lord is just leading me, Pastor
Si Pastor Josie, pwede niyo po bang i-close yung prayer portion na to? Yung healing for these people. I-close lang po. Pwede po ba? Sige po. Thank you po, Pastor Josie. So tayo po'y manalangin. So Lord, nagpapasalamat po kami kasi meron kaming Diyos na totoong tapat na nangako that He is God who heals. So Lord God, so yung aming naging topic ngayong umagang to, trust and obey. Patuloy lang Lord na Lord, i-level up mo yung pananampalataya ng mga kapatid namin na merong sakit sa mga panahong ito, na nando yung pagtitiwala na ikaw yung Diyos na tapat sa iyong mga salita. And Lord God, sabi nga ni Jesus doon sa krus na it is finished. Bayad na pong lahat itong mga sakit na to, Panginoon. So Lord, we declare healing po sa lahat ng mga may sakit na aming mga kapatid, na tunay Lord na ikaw pa rin ang magpo-provide ng kung ano man ang pangangailangan nila. At Lord, dalhin mo sila dun sa mga tamang doktor na may puso na talagang nando yung pagtulong para sila gumaling, Panginoon. So Lord, nakikinig po kayo sa aming dalangin at ito po ang ipinagpapasalamat po namin, O Diyos. Maraming salamat kasi meron kaming Diyos, Lord, meron kaming Diyos na nakikinig talaga sa aming mga panalangin. So Father, we thank you. We thank you, God, yung pangako mo na hindi mo iiwan at hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. So God, salamat. We praise your name, Lord, ngayong umagang ito. We glorify your name, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for being with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po, Pastor Josie. And for our Thanksgiving and closing prayer po, isama na po natin sa prayer, Pastor Paul, yung bansang Israel, at yung mga iba pang bansa na nakakaranas ng kaguluhan, gera. Pastor Paul, kayo na po. Yes. And then, tuloy na po natin sa Thanksgiving prayer and benediction. Thank you. Tayo po'y manalangin. Matunay po na wala kaming ibang Diyos na nilalapitan kundi kayo, sapagkat kayo po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, at kayo po ang naglagay ng kaayusan sa mundong ito bago ninyo nilikha ang inyong anak sa pamamagitan ng lupa, si Adan at si Eva. Kaya anuman po yung kaganapan sa mundo ngayon, alam namin you're still in control in spite of all those things happening, Lord, na sa tingin ng tao, sa tingin ng marami, Lord, hindi na maganda, hindi nakabubuti sa amin. Ngunit lahat ng ito, Ama, pinahihintulutan nyo, hindi para guluhin ang napakagandang mundong inyong nilikha, kundi para ipakilala, ipaunawa sa mga taong merong silang pangangailangan. At ang kailangan nila ay isang tagapagligtas, isang Diyos na muling magsasaayos ng mundong ito na ginulo ng kaaway. Kaya Ama, hayaan po ninyo na ang kaganapan po sa bayang iyong pinili, ang Israel, ang kaganapan po sa Russia, Father God, sa Ukraine, sa Pilipinas at China, Lord, and even all those calamities, Lord, na nangyayari sa buong mundo, magising ang tao that they truly need a Savior, and that is none other than your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, on whom you have given, Lord God, ang pamamahala ng mundong ito. Truly, nung unang panahon, nung nilikha po ninyo ang tao, ang tagubilin ninyo, sila ang mamamahala sa mundong ito. Ngunit, ninakaw ng kaaway nang pumasok ang kasalanan. At salamat, yung plano ninyo sa isang napakagandang mundo ay hindi nagbabago. Kaya isinugo ninyo ang ikalawang Adan, ang inyong natatanging anak na si Jesus, to bring restoration to this world na ginulo nga po ng kaaway. Kaya hayaan po ninyo, Ama, na ang mensahe ng patungkol sa inyong kaharian ang siyang patuloy na maipalaganap sa mundong ito upang asamin ng mga tao na muli ay mamuhay sa ilalim ng inyong paghahari.
Kaya salamat po at patuloy kayong mapapurihan at maparangalan sa lahat pa po ng bagay na iyong inilaan upang sa ganon lahat na nakasulat sa inyong banal na kasulatan bago dumating ang Panginoon Jesucristo, unti-unting nagaganap. And Father, we continue to glorify your name. For truly every day in our lives, Lord, sa pamamagitan po ng daybreak na ito, meron kayong mensahe, paalala kung paano kami na iyong pinili na maging anak mo'y mamuhay sa mundong ito. And thank you, Lord, for the life of Francis Kathy, na sa kanyang buhay, iba po yung kanyang pagkatawag, iba po yung kanyang profession, and yet, in His small way, Lord God, ginamit po ninyo siya para padlaganapin pa rin po ang inyong kaharian dito sa lupa. Thank you, Lord, for Sister Myla na nanguna sa amin sa morning devotion. Dalangin po namin na patuloy pa rin po niyo siyang gamitin sa kanyang mamunting kakayanan para palaganapin ang inyong kaharian sa lugar na kanilang kinalalagyan. At ang bawat isa po na narito sa platform na ito ng Daybreak, Father God, we just continue to lift up all our lives to you, knowing that you alone know the plans you have for each and every one of us. At ang aming pong panalangin, matupad ang inyong mga plano sa aming mga buhay at kami naman po ay matupad o maisab pamuhay ang inyong kalooban para sa bawat isa sa amin dito sa lupa tulad ng inyong plano sa langit. Salamat po. Purihin kayo at dakilain kayo sa lahat po ng bagay na ipararanas sa amin. Muli, tanggapin po ninyo ang aming panalangin ng pasasalamat sa makapangyarihan at natatanging pangalan ni Anak na si Jesucristo, kasama po ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Amen. 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 Sige mga kapatid, muli nating tanggapin ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos mula sa kanyang lingkod, ang Diyos na bukal ng ating pag-asa at kapayapaan, ang Diyos na siyang pag-ibig, ang siyang patuloy na magpadama sa ating mga buhay ng kanyang kalooban upang sa ating mga buhay habang tayo'y nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mag-umapaw ang ating pag-asa na siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ay tapat na ito'y tapusin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, tanggapin natin muli mga kapatid ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang kagandahang loob at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo, ang gabay, patnubay, pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang laging sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. At ang ating closing benediction para sa bawat isa, number 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord Lord make His upon face to you shine and upon you be and be gracious unto you. Lord, lift up His countenance upon you, give you peace. Shalom of God. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. We pray for great wealth from the Lord. Amen. Amen. Blessed Thursday, everyone. Open your cam na Sister po. Myla. God bless po. God bless Thank you, everyone. God Sister bless. Myla. Thank you, Picture. Sister Myla. Yan. God bless. Isa pa po kasi dalawang ano tayo. Okay. Wala na pala. Okay. Ayan, may baby girl. Baby. Thank you. Yeah. Bye. Everyone. Sister Risa, kamusta Thank na you. po si asawa niyo? Kamusta na siya? Sister Risa. Waiting pa po sa neck check-up sa August. Alright. So, matutuloy ba kayong uwi ngayong August? Opo, sa August 21. Wow, sige po. Ingat po kayo sa praying pa rin sa inyong asawa. God bless everyone. Thank you po, Pastor Josie and si Sister, ano po? Pangalan niya ulit? Nerissa. Nerissa, welcome again sa Daybreak Family. Praise God. God bless everyone. Shalom, everyone. Si Ate Brenda po bukas ang ating devotion leader. God bless. Bye.